بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Iniling po natin sa dakilang lumikha na naway tanggapin po niya ang ating mga pagsusumika o paghugol ng oras para lamang sa kaning landas. Dahil wala pong tatanggap ng ating mga iba't ibang uri na gawain, mga pagsamba, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pinapangako po niya na kanyang tatanggapin at kagantimpalaan basta mayroon tayong tinatawag na ikhlas o dalisay na layunin. Na ating pong layunin ay para lamang malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong ibang iisipin na para sa kanila. Opo, ginagawa po natin ang mga iba't ibang rin na pagsamba o ginugugol po natin ang oras natin para sa pag-aaral, para sa dakilang lumikha, na wala tayong ibang isisingit na layunin kundi siya lamang. Paano natin makamit ang kapatawaran ng Allah, paano natin po makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan Arabic, sa ngayon po ay pang lesson 10 po tayo, parang part 2 yata ito, kumbaga episode 2 kasi yung una, hindi po natin natapos yung lesson 10. Ngayon po ay inshallah, tatapusin po natin, okay? Bali, ang ating lesson 10 po, bali nakaraan natin pong naipaliwanag yung mga unang mga huruful muqatta, ibig sabihin yung mga letra na kung saan mga letra na matatagpuan po sa unahan ng mga sura. Opo, na wala namang makabawi. Opo, bali nakaraan, medyo marami-rami yung ating na ano yata na pag-usapan o nabasa. Bali ito yung hindi natin po na naipaliwanag. Okay, so balikan natin kahit saglit po lamang. Ayan. Okay. Ito po sila, yung nakaraan po, dadanan po natin ng pabilisan ha. Okay. Ang mga letra po na tinatawag na muqatta, sila yung mga letra na hindi po matatagpuan sa gitna o sa dulo, kundi sa mga unahan po lamang sila matatagpuan. Halimbawa, yung isang chapter, bago natin babasahin po yun, ay mayroon tayong matatagpuan na ganitong mga letra. Hindi naman lahat, kukunti lang po. Hindi po marami tayong matatagpuan sa mga ano na ito po, okay? Bali, ano po, nakaraan, ito po yung aming napag-aralan, parang review yata, ito po yan. Ito ay para po sa mga kapatid natin na siyempre nakapagsimula at advance po kami. Di bale po kayong mga baguhan, kumbaga bagong yakap ng Islam, kung napansin niyo po, nakaraan yata kahapon, nag-send po ako ng Arabic lesson mula 1 hanggang 10. Mula 1 hanggang 10 po yung aking sinend na episode, mula 1 hanggang 10. So mayroon pang mga kasunod po yun, may mga continue po yun. So dahil po hindi po kayo nakapagsimula sa aming kumbaga pag-aaral, kasi nagsimula po kami ng lesson 1 hanggang ngayon nakarating po kami sa lesson 10. So dito po magtatapos yung kumbaga pag-aaral ng Arabic sa kung saan sa lesson 10. Bali, ang susunod po, wala po tayong lesson 11 kundi pagbabasa kaagad ng banal na Quran. Ibig sabihin, ang mangyayari, kumbaga ang lesson 11 po natin ay magsisimula po tayo magbasa ng Arabic.
Meron po tayong dalawang uri o di kaya klase natin pong babasahin. Isa rin pong uri yun ay ang banal na Quran. At pangalawa ay ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sa mga Arabic po na salita. Opo. So, ibig sabihin, pag natapos po natin ang lesson 10. Pero kayo pong mga baguhan at hindi po nakapagsimula sa aming kumbaga pag-aaral, so doon kayo muna sa tinatawag na ano po, yung mga isinit po namin na mga video na mga maikli. Opo. Pero magsisimula pa rin tayo sa lesson 1 para sa inyo na mga baguhan. Kumbaga, tuloy pa rin itong lesson 10 kasi lesson 11 magsisimula na po kami sa pagbabasa ng Quran mismo na at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So, bibigyan po namin kayo ng oras din kasi ang pag-aaral po namin sa Arabic ay mayroon tayong 45 minutes. 45 minutes. Pero sa oras na magsisimula po tayo sa lesson 1 ay magdagdag po tayo ng oras. Kumbaga, ngayon ang ating pong simula ay 1:30. Sa susunod, halimbawa kapag nagsimula tayo ng Arabic lesson 1 ay magsisimula po tayo 1 o'clock. Ibig sabihin meron tayong 30 minutes. Opo. Para lamang sa mga bagong Muslim kasi may mga bago rito no na kung saan kasama po natin ngayon. Okay, so welcome po kayong lahat mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. Bali ito po yung aming napag-aaralan sa nakaraan sa lesson 10. Mga litra na walang mga vowels, ang tawag po sa kanila, huruful muqatta. Ito ay kumbaga matatagpuan sa mga unang sura. Opo, katulad po to. Sa Suratul Baqarah, ito po ang ating matatagpuan sa una, itong mga litra na alif, lam at saka mim. Opo, kaya pag binasa po natin yan, alif, lam, mim, opo, yan ang pagbasa po dyan. Bali, makinig po muna tayo sa mga bago po kasi alam po namin na siyempre magtataka po kayo ngayon dahil siyempre medyo mahirap ngayon, di ba? Kung baga kung ating pong titingnan ay mga Arabic po talaga kaya siyempre sasabihin nyo hindi namin po alam yan Ustad. Opo, pero yung magbibigay pa rin tayo ng oras para po sa inyo kasi ito tinatapos po namin ang aming lesson 10 po muna. Okay, pag binasa po natin yan, alif, lam, mim, opo, yan. Pangalawa, kasi ito ay balik-aral kasi napag-aralan po namin nung nakaraan, Lunes. Pangalawa, itong litrang ya at saka litrang sin. Litrang ya at saka litrang sin. Pag binasa po natin yan, opo, ay yasin. Ibig sabihin, dalawang haraka, dalawang segundo yung ya. Tapos ang sin ay 6 na haraka. Kaya pag binasa po natin yun, Yasin. Okay, medyo mahaba. Okay, next. Sa Suratul Qalam, opo, sa Suratul Qalam, ating pong mababasa rin yung litrang nun. Ang litrang nun ay, pag binasa po natin yan ay nun, 6 din na haraka. 6 din na haraka. Opo. Kaya tinatawag na madlazim musaqqal harfi o madlazim mukhaffaf harfi yan. Ito ay musaqqal po. Okay? Excuse mo na, may tumatawag. Bakit? Hello, salamu alaikum. Salam barakatuh. شيخ فهد ما اسمه جاريات من هداية. أي تفضل. اتصلت بخصوص الجاريات الغير مسلمة. نعم. بلغ أن المدير أنت اللي تمسكهم مكان الشيخ مسلمين صحيح؟ أي صحيح لأنه أخذ الإجازة كان في الفلبين الآن. طيب متى مناسب لك عبر زوم يكون اللقاء؟ والله يوم الاثنين عندنا برنامج ويوم أنتم يعني إيش وقتكم مثلا مناسب؟ تقريبا ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء هل هو مناسب؟ اليوم يوم نعم. اليوم يوم الاثنين يعني غير مناسب عندي برنامج يعني في الخارج ويمكن يعني الساعة 9 يعني أستطيع إن شاء الله. 9 تماما ولا 9 ونص؟ يعني 9 تماما حتى يعني الساعة 10 عادي المهم بين 9 و10.
طيب بإذن الله أنا راح أبلغ الكفيلة على 9 تماما، إذا كان مناسب لها ببلغك، إذا كان غير مناسب فبكرة بإذن الله. خلاص أوكي ما في مشكلة، بس ذكرني يعني إن شاء الله. إذا كان مناسب للكفيلة سأرسل لك الرابط على الواتس. خلاص ما في مشكلة، بس اليوم يوم الاثنين كما قلت لك، لكن دي برنامج، أما بكرة عادي ما في مشكلة. بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pasensya na po kayo kasi may tumatawag po ng mga Arabiano para magdaawa o magpaliwanag sa mga hindi pa mga Muslim. Okay po, bilang pagpapatuloy po alam ko po yung mga baguhan po dyan, hindi pa sila nakapagsimula sa Arabic, magtataka sila dahil siyempre isipin nila, mahirap pala. Madali po kapag kayo natuto magbasa ng Arabic, napakadali po. Katulad ng mga iba dyan na natuto magbasa ng Arabic, ngayon mga magagaling sila magbasa ng Arabic. Okay, ito po yung pangatlo, Suratul Qalam. Ang ano po ay, pag binasa po natin yan ay noon, 6 na segundo po yan. Okay. Ito rin 5 litra. Kaf, Ha, Ya, Ain at saka Sad. Sa suratu Maryam to matatagpuan. Suratu Maryam. Yan. Kapag binasa natin po yan, yung may mga kilay, tingnan niyo po, yung may mga kilay po dyan sa ibabaw, sa taas, sila po yung babasahin po ng 6 na haraka. 6 na haraka. Ibig sabihin, 6 na segundo. Halimbawa, katulad po yan, pag binabasa po natin yan sa banal na Quran, Kafuha ya ain sad. So, yan po ang tamang pagbikas. Opo. Pangalawa, itong litrang ha at litrang mim. Pag binasa po natin yan, mabilis. Hamim. Yung ha, 2 segundo. Yung mim ay 6 na segundo. Hamim. Okay? Mabilis kasi ito ay napag-aral natin sa nakaraan. Pang-anim ay 4 na letra, alif, lam, mim, at saka sad. Pag binasa po natin yan, yung tatlo na may mga parang kilay ay mayroon pong 6 na segundo. Ang tagal po sa pagbikas. Alif, lam, mim, sad. 6 din na haraka po. Okay. Ngayon po, lilipat po tayo sa hindi natin po napag-aralan nakaraan. Ito po, okay. Pangalawa, litrang pa at saka litrang ha. Litrang pa at saka litrang ha. So, lahat po yan ay 2 segundo dahil wala pong nakalagay na mga kilay sa taas. Opo. Pag binasa po natin yan, pa, ha, mabilis. Pa, ha. Diba mabilis yan sa surot at tahat. Pangalawa, litrang sad. Sad. Okay. Pangatlo ay alif, lam, ra. Bali, mayroong alif, mayroong lam, mayroong ra. So, yung alif, mabilis. Yung lam, 6 na haraka. Yung ra ay 2 segundo. Alif, lam, ra. Yun lang. Sa Surah Yunus, ito po matatagpuan. Okay, 3 litra din. Pa at saka sin at saka mim. Yung 2 litra, sin at saka mim ay may 2 may mga kilay po. Kaya pag binasa po natin yan, pa, si, mim. Okay. Yung sin at saka mim, taga-6 na haraka. Sa surah po, Asy-Syu'ara, natin po yan matatagpuan. Pa, si, mim. Okay. Next, sa surah to, Qaf, matatagpuan natin yung sa unahan, yung litrang Qaf. Pag binasa po natin yan dahil mayroong kilay sa taas, kumbaga may mad, lazim, babasin po natin yan ay Qaf, Qaf, 6 din na segundo. Next, 4 na litra, alif, at saka lam, at saka mim, at saka ra. Yung 2 litra ay mayroon pong mga mad lazim, tinatawag na sa kilay, ay yung lam at saka mim. Pag binasa po natin yan, alif, lam, mim, ra, sa Surah Ra'd. Okay, sa Surah Ra'd. Bali, ito pong mga litra, mga kapatid dami sa pananampalatayang Islam,
matatagpuan po natin yan lamang sa mga unahan ng sura, tulad ng mga sura o mga chapter nating mga nabanggit o nabasa. Opo. Hindi yan makikita sa gitna o sa dulo. Sa unan po lamang yan. Opo. Okay. Ngayon po, dahil po natapos po natin ang lesson 10, ngayon, dahil meron po ako natitirang oras at meron po mga bago na pumasok po, magtatanong tayo muna kung ano pong gusto nila mangyari o ready po ba sila sa susunod na halimbawa pag-aaral, ay ilalagay po natin sa 1 o'clock hanggang 1:30. Special po para sa kanila yon. Tapos 1:30 hanggang 2:15 ay para din sa mga nakapagtapos ng lesson 10. Opo. Ang lesson 10 po ay mag-exam tayo muna. Sa next, magre-review po muna sa mula 6 hanggang 10 kasi nakapag-exam po tayo sa lesson 1 hanggang lesson 5. Ngayon, ang i-review po natin, magbabalik-aral po tayo mula 6 hanggang 10. So, pagkatapos natin mag-review sa susunod na Lunes, ay ano po tayo, final na mag-i-exam po sa susunod. Opo. Bale, sa mga baguhan po, inshallah, itong darating na Lunes, susunod na Lunes, ay magsisimula po tayo sa lesson 1. Kaya magdagdag po tayo ng oras. So, ibig sabihin, yung 1:30 hanggang 2:15 ay para sa mga advance. 1 hanggang 1:30 ay para po sa mga baguhan. Opo. Okay, ngayon magtatanong po ako. Sino po yung mga baguhan na pwede sila sa 1 o'clock hanggang 1:30? Pwede kayo magsalita or pwede kayo mag-chat? Sa mga baguhan po na nag-i-enroll. 1 hanggang 1, okay, 1 at saka 1:30. Sino po? Wala po. Iwan, ito Sheila. Papainal natin na. Si Sheila po? Sheila, opo. O Sheila. Wala po ba kayong napili na katawagan po sa Islam? Katawagan po sa Islam, ha? Hindi po papalitan yung inyong mga dokumento. Katawagan po lamang. Wala pong ibinigay nila sa inyo? Pag-iisipan ko pa po kung anong name. Okay, sige po. Pag mayroon kayong napili, nakatawagan po lamang bilang isang nag-Muslim, ay sabihin niyo para may lagi natin kasi yun ang ilalagay sa mga papel natin pag mayroon doon. Okay, Sheila, okay po siya sa 1 o'clock hanggang 1:30, di ba? Opo. Okay. Sino pa? Ako po. Si Laurel, no? Meron ka bang Angeline po. si Angeline, no? Sino po? Angeline. Okay. Angeline, 1 o'clock hanggang 1:30 rin. Sino ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Yan, si Juan, advance na si Jan na. Ustad, advance nga po, pero pag yung iba kasi po hindi ko pa na-studyhan eh. Balik po ako, Ustad. Hindi ka pa nakapag-exam, magbabalik ka kaagad. Mag-exam tayo. Hindi po pa, pagtapos po ng exam, Ayun. babalik po ako kasi magre-review, kumbaga. Kasi hindi ako makahabol pag minsan hindi ako nakapag-study. Daming trabaho gawain, Ustad. Paggabi, pag nanonood po ako ng pag nagre-review ako, yun, hindi ko na namalayan, yun ang cellphone nanonood sa akin. Tulog. Yan ang ibig sabihin, tulog kasi sa sobrang pagod. Okay po. Mag-exam po tayo muna kasi magre-review tayo sa next na Lunes. Tapos, pagkatapos ng exam, pero magsisimula pa rin kami sa lesson 1, ito pong gusto pong makapagsimula. Si Sheila at saka si Angeline, di ba? Si Angeline. Okay. Opo. Si Angeline po at saka si Lena. Sino po ang idagdag po natin? Ako po. Si Loreline, di ba? Tama. Zoya. Wala po ba kayong napili na pangalan sa Islam din?
Zoya po, yung nilagay ko po kahapon. Zoya. Zoya, tama, Zoya. Okay, oo nga pala si Lorraine. Si Opo. Sister Lorraine, kahapon siya po nag-embrace. Alhamdulillah, welcome po kayo. Sister, sa aming bagong, at saka si Sheila, mga bago rin itong mga yakap ng Islam. Si Angeline, sila yung mga baguhan din na yung makap ng Islam. Okay po, kahit na po dalawa o tatlo o apat, kapag interesado po mag-aral, ay bibigyan po natin ng oras. Kaya maganda pa rin yung kukunti lang kasi mas madali matuto dahil medyo malawak ang oras. Kasi kung marami, halimbawa 10, tapos 30 minutes, ay hindi po kasi yung oras para sa kanila. Pero itong tatlo, tamang-tama. Pero kung madagdagan, mas maganda pa rin. Okay? So, bali po, lesson 1, tayo magsisimula sa next Lunes. Inshallah, final yun. Opo. Pero kung kayo rin ay umaatin, halimbawa, kapag natapos ang ating schedule, halimbawa 1:30, at gusto niyo magpatuloy sa pagkikinig po sa aming pag-aaral sa advance, welcome po kayo, wala pong problema. Para mas mabilis po tayo matuto. Okay. Ngayon po, baka mayroon kayong gustong itanong po sa pag-aaral po natin kung ano pong halimbawa masasabi niyo po. Sa akin po, okay lang po ba na advance po ako na mag-aral kasi po minsan pag ganitong oras po, marami po akong work. Tapos ang hirap po ang signal minsan dito. Pwede po ba ako mag-advance learning? Okay. Ang kahilingan po ni Sister Zoya ay kung pwede daw advance para ganito na lang kasi siyempre kaya po tayo may schedule kasi siyempre para pangkalahatan po, no? Pangkalahatan. Tapos yung natitira kong oras, ito ay inahati-hati ko po sa mga programa po natin. Kasi minsan Pwede po. may mga biglan minsan na tumatawag katulad kanina na halimbawa pagdadawa o pagpapaliwanag. Ganito na lang po. Kapag mayroon tayong available na oras, yun, pwede tayo magsabi na ito yung oras na pwede ako at kung sino yung pwedeng pumasok po doon. So, magbibigay pa rin tayo ng oras para sa mga interesado. Yun ang ibig ko sabihin. Kung halimbawa talagang interesado po tayo matuto, so magbibigay pa rin tayo ng oras. Pero mananatili pa rin yung ating schedule. Kumbaga, tayo pa rin ang mag-adjust at magdagdag, pero mananatili pa rin yung schedule natin sa mga oras na yan. Halimbawa, sa Lunes, 1 o'clock hanggang 2:15. Tapos sa Huwebes, from 4 o'clock hanggang 45. Opo. Kasi yung sa Huwebes po, hindi kami lagi po nakakapagturo kasi maraming mga dumadating po na programa namin. Pero kapag meron tayong pag-aaral, special po yun sa mga sister na mga bagong yakap ng Islam dahil yun po ay pag-actual sa mga binibigkas sa pagdarasal at sa mga kilo sa pagdarasal. Kaya kailangan pa rin na umatin po yung mga baguhan dun sa Huwebes kapag meron tayong pag-aaral kasi papakinggan po namin kung paano nibigkasin yung mga Arabic kasi meron tayong pinipresent na binabasa po. Letter na English pero Arabic pa rin ang nakalagay. So ituturo pa rin natin sa mga interesado kung paano bigkasin sa Arabic po. Yun ang pinakanon sa Huwebes. So ulitin natin po at yung mga schedule po na sinisin ko po, permanent po yun. Opo. Pero kung sa mga gustong kukuha ng advance dahil wala silang oras dahil sa trabaho, so mag-chat po sila para i-arrange namin. Tapos, yun po, doon natin sila bibigyan ng pagkakataon. Opo. Okay, sino pang may katanungan? Opo, yun ay kahilingan ni, sino yung si Zoya, di ba? Yun po ay kahilingan ni Zoya. Advance na oras. Okay. Ano ba? Sino pa po na may katanungan po dyan? O kahilingan din. Okay.
Sino pong may katanungan para okay. Kung wala pong katanungan na dahil po meron pa ako natitirang 15 minutes, opo, paulitin ko po sa mga baguhan, magsisimula na po tayo inshallah sa next na Lunes o Monday, 1 o'clock hanggang 1:30 po. Magsisimula po tayo sa lesson 1 hanggang tapos din natin para makaabol po tayo. Kasi siyempre itong mga nakarating sa lesson 10, advance po sila. Mayroon din po sa kanila ngayon marunong na magbasa ng Arabic. So, yung 1:30 hanggang 2:15 ay tuloy-tuloy pa rin yun sa mga advance na. Kasi magsisimula po kami pagkatapos ng exam sa pagbabasa mismo ng banal na Quran. Minsan may mga bisita po tayo na marunong na magbasa. So, alhamdulillah, mayroon kayong gantimpala at biyaya kung kayo po ay sumasali at umaatin po sa amin. At pwede rin kayong makashare. Kung willing kayong makashare, makabahagi po ng kaalaman patungkol sa pagbabasa, pwede rin kayo po mabigyan ng pagkakataon. Basta ready po tayo, inshallah. Alam ko po yung iba dyan marunong na. Halimbawa, may alam na sa pagbabasa ng Arabic. Okay. At doon po sa mag-exam, inshallah, magre-review po tayo sa susunod na Lunes. Balik-aral from lesson 6 hanggang lesson 10. Kasi tapos po natin yung lesson 1 hanggang 5. So pagkatapos natin ng lesson 10, nakapag-exam po tayo, ay magsisimula na po tayo sa banal na Quran, magbabasa ng Quran, at mayroon din tayong hadith na mga salita, mga winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Okay. Bali, dahil po tapos na aking lecture po sa Arabic o lesson 10 at meron pa akong natitira pong ilang minuto, pwede natin po gawin itong open forum. Kung meron po kayong katanungan, bukod dito po sa ating pag-aral, kahit ano pong tanong, basta alam po natin, ay sasagutin natin. Pwede natin gawin hanggang 12:15 kasi meron akong natitira. Sa may mga katanungan po, lalong-lalo na sa mga bagong yakap ng Islam. Ano po bang... Opo. Ustad, Oh. bakit po ba hindi pwedeng palitan din po yung yung passport na pangalan? Bakit hindi po pwedeng palitan? Yun ang tanong niyo po. Opo, kasi nagtanong po yung amo ko eh. Sabi po ng amo ko, kasi buong akala ng amo ko, pag nagbalik Islam ako, lahat papalitan pati yung pangalan ko kasi nag-require daw po kayo ng pangalan. Kaya palitan yung pangalan ko. Hindi po niya naiintindihan siguro yung aming inihiling na mga requirement. Ito po yung requirement po sa mga bagong yakap ng Islam. Kailangan po natin yung Xerox Ikama, Xerox passport, at saka picture na 2x2 na passport size. 3 yata, ngayon ginawa nilang 2. Okay, minsan 3. Bali, kapag ibinigay po sa amin yung mga requirement na yan, dahil siyempre, yun ang ilalagay po sa makukuha po natin na certificate bilang isang Muslim. Okay. Yung certificate po, na makukuha po natin, may nakalagay doon na pipilapaan na may tanong doon na ano ang pangalan po natin sa Islam. Ibig sabihin, katawagan sa Islam. So, kaya po namin kinukuha yung pangalan dahil doon po ilalagay yung nakasulat doon na ano ang pangalan natin after embrace ng Islam. Okay. So, yun lang po doon, hanggang doon. Pero yung mga papilis po natin, kailanman wala ni isang babaguhin kahit isang litra. Kung ano ang pangalan po natin doon sa passport, ano ang pangalan po natin doon sa ikama, yun pa rin yan. Alam po ba ninyo, di ba, pag tayo magpapalit ng mga dokumento, di ba, napakalaking gagastusin yan, kukuha pa ng attorney, di ba, yung mga kunting pagkakamali lang sa birth certificate, matagal pa yan na pinag-usapan, may marami pang proseso. Kaya yun lang po ang dahilan kung hindi po pwedeng palitan. Hindi po pwedeng palitan yung mga dokumento natin kasi hindi po pwede sa atin sa Pilipinas kasi gagastos tayo ng malaki. So, ang mangyayari po lamang ay magbibigay lang tayo ng katawagan sa pangalan natin sa isang pangalan bilang isang Muslim. Kaya halimbawa, si sister ang pinili niya, Jannah. So, yung certificate na ibibigay po namin, dun ilalagay sa
pipilapan doon na nakalagay anong pangalan natin sa Islam o anong katawagan po natin sa Islam. So yun, ilalagay doon. Kaya wala ni babaguin. At pangalawang babaguin po lamang doon, yun ang pinakapunto doon, ay yung nakalagay doon sa ikama. Sa ikama natin, nakalagay dyan, pag hindi tayo Muslim, nakalagay Masihi. Masihi, ibig sabihin, hindi Muslim. O Gero Dalik, ibig sabihin, hindi Muslim. So kapag nakakuha po tayo ng certificate bilang isang Muslim, tapos ipapakita sa Jawazat, kapag nakita nila na may patunay tayo na certificate, yun ang tatanggalin po nila yung nakalagay doon na Gero Dalik o nakalagay na Masihi. Anong ilalagay po nila? Islam. So ibig sabihin, Islam ang ilalagay po doon at tatanggalin na yung nakalagay doon na hindi Islam. So yan po ang dahilan kung bakit tayo kumukuha ng pangalan o bakit natin hiniling na magbigay kayo ng pangalan sa Islam na hindi naman babaguhin yung inyong mga dating mga dokumento. Opo. Siguro naman malinaw po, no? Ustad, yung ID po, Ustad, saan pa po ba ako magpapa-ID? ID. ID po sa isang ID po ng isang balik Islam, parang ganun. Opo, di ba kailangan nyo ng ID, passport at ikama? O ikama lang at saka passport? Tama. Xerox ikama, Xerox passport, at saka yung tinatawag na picture natin na 2x2. Hindi naman 2x2. Yung size na passport size po. Di ba? Anong ilalagay natin na picture doon sa passport natin, ganun din kalaki po, ganun din ang size. Yun ang ibibigay po natin. At yung picture na ibibigay po natin, kailangan nakatalokbong po tayo. Wala ni nakikita kahit isang buhok. Opo, ibig sabihin, nakahijab po tayo. Hindi alam ng mga amo ko, Ustad, kung saan daw ako magpapaano ng litrato ko. May mga studio po, mari na kasi hindi siguro nagtatanong yung amo mo, taga rito, tapos hindi niya alam na may mga studio. Marami rito. Dito sa opisina namin, may malapit dito yata, ilang kanto, nandyan na po yung aming isang studio. Malapit lang yung studio dyan sa Islamic Center kahapon. Opo, opo, kahapon po si Sister Zuya, naglakad po sila mula sa Islamic Center namin at kumuha siya ng ano po. Nabayad mo, Sister, sa magpa-ID, magpa-picture. Ano po? Opo, doon nga Ay, magkano daw ang binayaran nyo? Si Zuya, si Sister Zuya, magkano ang binayaran nyo? Bali, ano lang po yung nagbayad ako ng 30 kasi nagpa-picture pa ako ng malaki. Baka siguro pag yung xerox lang ng passport at saka xerox ng ikama at saka yung picture na ipapasa po sa office, mga 20 lang po siguro. Hindi. 20 lang po. Yung xerox yung passport at saka ikama po, basta malinaw po yan, pwede niyo isin sa amin. Kahapon yun, nakalimutan ko yata, lumabas na si Zuya, doon sila nag-print sa labas. Pwede naman i-print namin dito. Opo. Yun lang pong ID. Yung anong size ba yun? 2x2? Passport size yata. Di ba kung gaano? Kasi kahapon kasi passport size po ang passport size yun. Yun ang sasabihin mo agad, passport size po. Bali, magkanong binera ni Zuya? 30 riyan? Real po, pero nagpa-picture po ako ng whole body, kaya po. Baka 20 lang po yung babayaran niya. Tama. Okay. Kung mayroon po tayong picture na nandun na sa cellphone, tapos yun ang i-bluetooth natin sa kanila para diretso ka agad, baka yun ang mura. Siguro yun ang mura doon siguro. Kasi hindi ka nagpa-picture, di ba? Opo, kaya mura yun. Hindi po yun katulad ng nagpa-picture doon. Siyempre, napagod sila at saka talagang kinunan ka ng larawan, kaya mataas ang bayad doon. Kung halimbawa may nakasib, halimbawa sa ating pong cellphone, madali yun. Opo, madali. Okay?
Ano pa? Baka meron pa akong natitirang 5 minuto. Sa mga baguhan po na yumakap ng Islam, pwede po kayo magtanong, magsalita kayo kagad, o mag-chat na lang, wala pong problema. Okay, meron pa akong natitirang 5 minuto. At for example, kung makuha ko po yung certificate, Ano po? Nawawala Ilang yung... certificate ko, pwede po bang ayusin dito yung pangalan ko? Wala po yung book. Wala. Putol-putol yata, hindi ko na marinig maayos. Ilang weeks po makukuha yung certificate after ipasa po yung documents? Ay, magandang tanong po yan. Alam niyo po, yung certificate na yan, hindi naman yan nanggagaling sa amin. Ano po yan, mismo yan sa Jawazat, sa gobyerno silang magpipirma. Pero basta duman po tayo sa kondisyon, halimbawa, kasi meron tayong tinatawag na exam. Lahat ng binibigyan po namin ng certificate ay dumadaan muna sa exam. Bukod dito sa ating pinag-aralan. Bukod sa ating pinag-aralan po, mayroon tayong halimbawa, katulad ng ilan sa inyo yata na nag-impress sa amin, pagkatapos niya mag-impress ay nagpasa ko po sa kanya ng mga video. Halimbawa, pamamaraan ng pagdarasal at yung mga ibang mga katuruan ng Islam. So, doon po tayo kukuha ng mag-exam. Pero ang pinaka-exam po natin ay kailangan marunong tayo magdarasal. Kaya excuse muna, kung kayo po ay matuto magdarasal kaagad ng 1 linggo, maaari niyo makuha ng 1 linggo. Kung hindi kayo matuto magdarasal, katulad ng iba po na umabot ng 1 taon, 2 taon, hanggang ngayon hindi pa rin nakakuha ng certificate kasi hanggang ngayon hindi pa rin niya nabibigyan ng focus na matuto magdarasal. Anong ibig ko sabihin na marunong magdarasal? Yung alam niya lahat ng mga binibigkas at alam niya kung bawat kilos. Ibig sabihin, kung magsasala po siya mag-isa, alam niya ang mga ginagawa at alam po niya ang mga binibigkas. So yun, kapag yun ay marunong na, ibig sabihin nun, mabibigyan po siya ng certificate. Madali naman yan, papel po lamang yan. Kaso lang, sumusunod pa rin tayo sa batas o patakaran ng Islamic Center. Na huwag niyong bigyan yung mga hindi pa nakapasa kasi siyempre, ang papel niya kapag ibinigay sa atin po yan, di ba, mas mainam na nakatanggap ka ng certificate na ikaw ay marunong na magdarasal. Kaysa binigyan ka ng certificate na hindi ka pa marunong. Di ba? Kayo mismo, alin ba mainam? Binigyan na hindi marunong, marunong na, di ba? Mas maganda yung marunong tayo muna. Ako po ba, Ustad? Naka-exam na po ako pagdarasal, Ustad eh. Okay na po ba yun? Oo nga pala, no? Tama. Okay, nakapag-exam siya, no? May kunti lang, hindi pa niya nakukuha. Kaya sa oras na final... 2 weeks pa lang po yun na-memorize ko ata. Tapos, na agad, 2 weeks pa lang po ako nagbasa ng pagdarasal. At saka, nag-exam agad ako. May kulang pa, nagsabi po ako sa inyo na kailangan mag-review ka, tapos magsabi ka sa oras na final, mag-exam ka uli kasi kapag nakapasa po tayo, yun, final po na aming po. Kala ko pasado na ako noon. Hala si Ustad. Hindi, may konting may konting kaya mga kulang pa. Tama. Sige. Okay po. Kapag So, mag-exam pa po ulit? Tama po kasi siyempre may mga kulang pa na hindi mo nakuha kaya magsabi ka lang kailan ka mag-exam. Pero mas maganda pa rin sa Huwebes. Sa mga mag-exam po ng pagdarasal ay sa Huwebes po sila dapat. Wala pa kung talaga pag Huwebes, Ustad kasi panahon, alam mo naman, weekend yan, panahon ng labasan yan eh. Tama. So mangyayari, lilipat tayo ng ibang araw para masigurado po. Panahon. Okay lang po sana kung mga ganitong oras sana, yun, kasi ang lang doon makikinig lang tapos magluluto ako dito. Ganito na lang po. Hindi ako makapasok pati Friday. Ganito na lang po, yung mga naging handa, ready po na mag-exam,
kahit anong araw po yan, kung hindi siya pwede sa Huwebes, kahit anong araw po yan, sasabihin niya na, Ustad, ito yung araw na pwede ako. Opo. So, handa ako mag-exam. So, magsasabi ka lang para malaman ko at i-arrange ko yung oras natin para makapag-exam po tayo. Opo. Yun Actual ang po ba gagawin. yung exam? Ano po? Actual po yung... Pwede po. Actual ang pagdarasal. Kumbaga, actual ng pagdarasal. Opo, dalawa yun. Actual na pagdarasal, halimbawa, pupunta ka dito sa Islamic Center para nakikita. Pero kung wala po kayong oras, schedule talaga, dahil sa busy trabaho, pwede rin sa Zoom. Ibig sabihin, katulad nito, na dito ka magdadarasal at kami ay nanonood para malaman namin kung kayo po ba ay marunong na magdarasal at marunong na magbigkas sa mga binibigkas sa pagdarasal. Opo. Okay po, siguro naman malinaw po sa atin dahil tapos na po ang ating oras. Di bali po, kung meron kayong mga bagong naisip na katanungan, pwede kayong mag-chat sa ating group. Opo, pwede na i-private, wala pong problema. Dahil po tapos na ating oras, meron tayong susunod na programa sa iba. Inulit ko po, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, sino po ang makakausap natin? Wala po tayong makakausap at wala po tayong matuturuan. Naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa Kanya at ipagkaloob po niya sa atin ang Kanyang awa, habag, kapatawaran, kaluguran at higit sa lahat ay mapabilang po tayo sa mga taong pagdating sa kabilang buhay ay tatanggapin po niya sa Kanyang paraiso na kung saan mananatili doon na walang hanggang na kaligayahan at kasiyahan po. So, ganito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iniling po natin sa dakilang lumikha na naway tanggapin po niya ang ating mga pagsusumikap o paghugol ng oras para lamang sa kanyang landas. Dahil wala pong tatanggap ng ating mga iba't ibang uri na gawain, mga pagsamba, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ipinapangako po niya na kanyang tatanggapin at kagantimpalaan basta mayroon tayong tinatawag na ikhlas o dalisay na layunin. Na ating pong layunin ay para lamang malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong ibang iisipin na para sa kanila. Opo, ginagawa po natin ng mga iba't ibang rin na pagsamba o ginugugol po natin ang oras natin para sa pag-aaral, para sa dakilang lumikha, na wala tayong ibang isisingit na layunin kundi siya lamang. Paano natin makamit ang kapatawaran ng Allah, paano natin po makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan Arabic, sa ngayon po ay pang lesson 10 po tayo, parang part 2 yata ito, kumbaga episode 2 kasi yung una, hindi po natin natapos yung lesson 10. Ngayon po ay inshallah, tatapusin po natin. Okay? Bali, ang ating lesson 10 po, bali nakaraan natin pong naipaliwanag yung mga unang mga huruful muqatta, ibig sabihin yung mga letra na kung saan mga letra na matatagpuan po sa unahan ng mga sura. Opo, na wala namang mga bawid. Opo, bali nakaraan, medyo marami-rami yung ating na ano yata na pag-usapan o nabasa. Bali ito yung hindi natin po na
naipaliwanag. Okay, so balikan natin kahit saglit po lamang. Ayan. Okay. Ito po sila, yung nakaraan po, dadanan po natin ng pabilisan, ha? Okay. Ang mga letra po na tinatawag na mukata, sila yung mga letra na hindi po matatagpuan sa gitna o sa dulo, kundi sa mga unahan po lamang sila matatagpuan. Halimbawa, yung isang chapter, bago natin babasahin po yun, ay mayroon tayong matatagpuan na ganitong mga letra. Hindi naman lahat, kukunti lang po. Hindi po marami tayong matatagpuan sa mga ano na ito po, okay? Bali, ano po, nakaraan, ito po yung aming napag-aralan, parang review yata, ito po yan. Ito ay para po sa mga kapatid natin na siyempre nakapagsimula at advance po kami. Di bale po kayong mga baguhan, kumbaga bagong yakap ng Islam, kung napansin niyo po, nakaraan yata kahapon, nag-send po ako ng Arabic lesson mula 1 hanggang 10. Mula 1 hanggang 10 po yung aking sinend na episode, mula 1 hanggang 10. So mayroon pang mga kasunod po yun, may mga continue po yun. So dahil po hindi po kayo nakapagsimula sa aming kumbaga pag-aaral, kasi nagsimula po kami ng lesson 1 hanggang ngayon nakarating po kami sa lesson 10. So dito po magtatapos yung kumbaga pag-aaral ng Arabic sa kung saan sa lesson 10. Bali ang susunod po, wala po tayong lesson 11 kundi pagbabasa kaagad ng banal na Quran. Ibig sabihin, ang mangyayari, kumbaga ang lesson 11 po natin ay magsisimula po tayo magbasa ng Arabic. Meron po tayong dalawang uri o di kaya klase natin pong babasahin. Isa rin pong uri yun ay ang banal na Quran. At pangalawa ay ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sa mga Arabic po na salita. Opo. So ibig sabihin, pag natapos po natin ang lesson 10. Pero kayo pong mga baguhan at hindi po nakapagsimula sa aming kumbaga pag-aaral, so doon kayo muna sa tinatawag na ano po, yung mga isinit po namin na mga video na mga maikli. Opo. Pero magsisimula pa rin tayo sa lesson 1 para sa inyo na mga baguhan. Kumbaga, tuloy pa rin itong lesson 10 kasi lesson 11 magsisimula na po kami sa pagbabasa ng Quran mismo na at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So, bibigyan po namin kayo ng oras din kasi ang pag-aaral po namin sa Arabic ay mayroon tayong 45 minutes. 45 minutes. Pero sa oras na magsisimula po tayo sa lesson 1 ay magdagdag po tayo ng oras. Kumbaga, ngayon ang ating pong simula ay 1:30. Sa susunod, halimbawa kapag nagsimula tayo ng Arabic lesson 1 ay magsisimula po tayo 1 o'clock. Ibig sabihin meron tayong 30 minutes. Opo. Para lamang sa mga bagong Muslim kasi may mga bago po rito, no, na kung saan kasama po natin ngayon. Okay, so welcome po kayong lahat mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. Bali ito po yung aming napag-aralan sa nakaraan sa lesson 10. Mga litra na walang mga vowels, ang tawag po sa kanila huruful muqatta. Ito ay kumbaga matatagpuan sa mga unang sura. Opo, katulad po to sa Suratul Baqarah, ito po ang ating matatagpuan sa una, itong mga litra na alif, lam at saka mim. Opo, kaya pag binasa po natin yan, alif, lam, mim, opo, yan ang pagbasa po dyan. Bali, makinig po muna tayo sa mga bago po kasi alam po namin na siyempre magtataka po kayo ngayon dahil siyempre medyo mahirap ngayon, di ba? Kung baga kung ating pong titingnan ay mga Arabic po talaga. Kaya siyempre sasabihin nyo, hindi namin po alam yan, Ustad.
Opo. Pero yung nga, magbibigay pa rin tayo ng oras para po sa inyo. Kasi ito, tinatapos po namin ang aming lesson 10 po muna. Okay, pag binasa po natin yan, alif, lam, mim. Opo, yan. Pangalawa, kasi ito ay balik-aral kasi napag-aralan po namin yung nakaraan, Lunes. Pangalawa, itong litrang ya at saka litrang sin. Litrang ya at saka litrang sin. Pag binasa po natin yan, opo, ay Yasin. Ibig sabihin, dalawang haraka, dalawang segundo yung ya. Tapos ang sin ay 6 na haraka. Kaya pag binasa po natin yun, Yasin. Okay, medyo mahaba. Okay, next. Sa Suratul Qalam, opo, sa Suratul Qalam, ating pong mababasa rin yung litrang nun. Ang litrang nun ay pag binasa po natin yan ay nun, 6 din na haraka. 6 din na haraka. Opo. Kaya tinatawag na madlazim muthaqqal harfi o madlazim mukhaffaf harfi yan. Ito ay muthaqqal po. Okay? Excuse mo na, may tumatawag. Bakit? Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi شيخ خالد ما اسم الجاليات من هداية تفضل. اتصلت بخصوص الجاليات الغير مسلمة. نعم. بلغ أن المدير أنت اللي تمسكهم مكان الشيخ مسلمين صحيح؟ صحيح لأنه أخذ الإجازة كان في الفلبين الآن. طيب متى مناسب لك على الزوم يكون اللقاء؟ والله يوم الاثنين عندنا برنامج ويوم أنتم يعني إيش وقتكم مثلا مناسب؟ تقريبا ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، هل هو مناسب؟ اليوم يوم الاثنين. نعم. اليوم يوم الاثنين يعني غير مناسب، عندي برنامج يعني في الخارج، يمكن يعني الساعة 9 يعني أستطيع إن شاء الله. 9 تماما ولا 9:30؟ يعني 9 تماما حتى يعني الساعة 10 عادي، المهم بين 9 و10. طيب بإذن الله أنا راح أبلغ الكفيلة على 9 تماما، إذا كان مناسب لها ببلغك، إذا كان غير مناسب فبكرة بإذن الله. خلاص أوكي ما في مشكلة، بس ذكرني يعني إن شاء الله. إذا كان مناسب للكفيلة سأرسل لك الرابط عبر الواتس. خلاص ما في مشكلة، بس اليوم يوم الاثنين كما قلت لكم، لكن دي برنامج، أما بكرة عادي ما في مشكلة. بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pasensya na po kayo kasi may tumatawag po ng mga Arabiano para magdaawa o magpaliwanag sa mga hindi pa mga Muslim. Okay po, bilang pagpapatuloy po alam ko po yung mga baguhan po dyan, hindi pa sila nakapagsimula sa Arabic, magtataka sila dahil siyempre isipin nila, mahirap pala. Madali po kapag kayo natuto magbasa ng Arabic, napakadali po. Katulad ng mga iba dyan na natuto magbasa ng Arabic, ngayon mga magagaling sila magbasa ng Arabic. Okay, ito po yung pangatlo, Suratul Qalam. Ang ano po ay, pag binasa po natin yan ay 6 na segundo po yan. Okay. Ito rin 5 litra. Kaf, Ha, Ya, Ain at saka Sad. Sa Suratu Maryam to matatagpuan. Suratu Maryam. Yan, kapag binasa natin po yan, yung may mga kilay, tingnan niyo po, yung may mga kilay po dyan sa ibabaw, sa taas, sila po yung babasahin po ng 6 na haraka. 6 na haraka. Ibig sabihin, 6 na segundo. Halimbawa, katulad po yan, pag binabasa po natin yan sa banal na Quran, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. So, yan po ang tamang pagbigkas. Opo. Pangalawa, itong litrang Ha at litrang Mim. Pag binasa po natin yan, mabilis. Hamim. Yung Ha, 2 segundo. Yung Mim ay 6 na segundo. Hamim. Okay? Mabilis kasi ito ay napag-aral natin sa nakaraan. Pang-anim ay 4 na litra. Alif, Lam, Mim at saka Sad. Pag binasa po natin yan, yung tatlo na may mga parang kilay ay mayroon pong 6 na segundo. Ang tagal po sa pagbikas. Alif, Lam, Mim,
sad. Anim din na haraka po. Okay. Ngayon po, lilipat po tayo sa hindi natin po napag-aralan nakaraan. Ito po. Okay. Pangalawa, litrang pa at saka litrang ha. Litrang pa at saka litrang ha. So, lahat po yan ay 2 segundo dahil wala pong nakalagay na mga kilay sa taas. Opo. Pag binasa po natin yan, pa, ha, mabilis. Pa, ha. Diba mabilis yan sa surot at tahat. Pangalawa, litrang sad. Sad. Okay. Pangatlo ay alif, lam, ra. Bali, mayroong alif, mayroong lam, mayroong ra. So, yung alif, mabilis. Yung lam, 6 na haraka. Yung ra ay 2 segundo. Alif, lam, ra. Yun lang. Sa Surat Yunus, ito po matatagpuan. Okay, 3 litra din. Pa at saka sin at saka mim. Yung 2 litra, sin at saka mim ay may 2 may mga kilay po. Kaya pag binasa po natin yan, pa, sin, mim. Okay. Yung sin at saka mim, taga-6 na haraka. Sa Surat Asy-Syu'ara natin po yan matatagpuan. Pa, sin, mim. Okay. Next, sa Surat Qaf, matatagpuan natin yung sa unahan, yung litrang Qaf. Pag binasa po natin yan dahil mayroong kilay sa taas, kumbaga may mad lazim, babasin po natin yan ay Qaf, Qaf, 6 din na segundo. Next, 4 na litra, alif at saka lam at saka mim at saka ra. Yung 2 litra ay mayroon pong mga mad lazim, tinatawag na sa kilay. Yung lam at saka mim. Pag binasa po natin yan, alif, lam, mim, ra, sa Surat Ra'd. Okay, sa Surat Ra'd. Bali, ito pong mga litra, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, matatagpuan po natin yan lamang sa mga unahan ng sura, tulad ng mga sura o mga chapter nating mga nabanggit o nabasa. Opo, hindi yan makikita sa gitna o sa dulo, sa unan po lamang yan. Opo. Okay. Ngayon po, dahil po natapos po natin ang lesson 10, ngayon, dahil mayroon po ako natitirang oras at mayroon po mga bago na pumasok po, magtatanong tayo muna kung ano pong gusto nila mangyari o ready po ba sila sa susunod na halimbawa pag-aaral ay ilalagay po natin sa 1 o'clock hanggang 1:30. Special po para sa kanila yon. Tapos 1:30 hanggang 2:15 ay para din sa mga nakapagtapos ng lesson 10. Opo, ang lesson 10 po ay mag-exam tayo muna. Sa next, magre-review po muna sa mula 6 hanggang 10 kasi nakapag-exam po tayo sa lesson 1 hanggang lesson 5. Ngayon, ang i-review po natin, magbabalik-aral po tayo mula 6 hanggang 10. So, pagkatapos natin mag-review sa susunod na Lunes, ay ano po tayo, final na mag-i-exam po sa susunod. Opo. Bali, sa mga baguhan po, inshallah, itong darating na Lunes, susunod na Lunes, ay magsisimula po tayo sa lesson 1. Kaya magdagdag po tayo ng oras. So, ibig sabihin, yung 1:30 hanggang 2:15 ay para sa mga advance. 1 hanggang 1:30 ay para po sa mga baguhan. Opo. Okay, ngayon magtatanong po ako. Sino po yung mga baguhan na pwede sila sa 1 o'clock hanggang 1:30? Pwede kayo magsalita or pwede kayo mag-chat? Sa mga baguhan po na nag-i-enroll. 1 hanggang 1 at saka 1:30. Sino po? Wala po. Iwan, Sheila. Pa-final natin na. Si Sheila po? Sheila, opo. O Sheila. Wala po ba kayong napili na katawagan po sa Islam? Katawagan po sa Islam, ha? Hindi po papalitan yung inyong mga dokumento. Katawagan po lamang. Wala pong ibinigay nila sa inyo? Pag-iisipan ko pa po kung anong name. Okay, sige po.
Pag mayroon kayong napili, nakatawagan po lamang bilang isang nag-Muslim, ay sabihin niyo para may lagi natin kasi yun ang ilalagay sa mga papel natin pag mayroon doon. Okay, Sheila, okay po siya sa 1 o'clock hanggang 1:30, di ba? Opo. Okay. Sino pa? Ako po. Si Laurel, no? Meron ka bang Sino po? Angeline po. si Angeline, no? Sino po? Angeline. Angeline. Okay. Angeline, 1 o'clock hanggang 1:30 rin. Sino ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Yan, si Juan, advance na si Jan na. Ustad, advance nga po, pero pag yung iba kasi po hindi ko pa na-studyhan eh. Balik po ako, Ustad. Hindi ka pa nakapag-exam, magbabalik ka kaagad. Mag-exam tayo. Hindi po pagtapos po ng exam, babalik Ayun. po ako kasi Adi, magre-review, kumbaga. kasi hindi ako makahabol pag minsan hindi ako nakapag-study. Daming trabaho gawain, Ustad. Paggabi, pag nanonood po ako ng pag nagre-review ako, yun, hindi ko na namalayan, yun ang cellphone nanonood sa akin. Tulog. Yan ang ibig sabihin, tulog kasi sa sobrang pagod. Okay po. Mag-exam po tayo muna kasi magre-review tayo sa next na Lunes. Tapos, pagkatapos ng exam, pero magsisimula pa rin kami sa lesson 1, ito pong gusto pong makapagsimula. Si Sheila at saka si Angeline, di ba? Si Angeline. Okay. Apo. Si Angeline po at saka si Lena. Sino po ang idagdag po natin? Kasi Ako po. si Loreline, di ba? Tama. Zoya. Wala po ba kayong napili na pangalan sa Islam din? Zoya po, yung nilagay ko po kahapon. Zoya. Zoya, tama, Zoya. Okay, o nga pala si Lorraine. Si Sister Lorraine, kahapon siya po nag-embrace. Alhamdulillah, welcome po kayo. Sister, sa aming bagong, at saka si Sheila, mga bago rin itong mga yakap ng Islam. Si Angeline, sila yung mga baguhan din na yung makap ng Islam. Okay po, kahit na po 2 o 3 o 4, kapag interesado po mag-aral, ay bibigyan po natin ng oras. Kaya maganda pa rin yung kukunti lang kasi mas madali matuto dahil medyo malawak ang oras. Kasi kung marami, halimbawa 10, tapos 30 minutes, ay hindi po kasi yung oras para sa kanila. Pero itong 3, tamang-tama. Pero kung madagdagan, mas maganda pa rin. Okay? So, bali po, lesson 1, tayo magsisimula sa next Lunes. Inshallah, final yun. Opo. Pero kung kayo rin ay umaatin, halimbawa, kapag natapos ang ating schedule, halimbawa 1:30, at gusto niyo magpatuloy sa pagkikinig po sa aming pag-aaral sa advance, welcome po kayo, wala pong problema. Para mas mabilis po tayo matuto. Okay. Ngayon po, baka mayroon kayong gustong itanong po sa pag-aaral po natin, kung ano pong halimbawa masasabi niyo po. Sa akin po, okay lang po ba na advance po ako na mag-aral kasi po minsan pag ganitong oras po, marami po akong work. Tapos ang hirap po ang signal minsan dito. Pwede po ba ako mag-advance learning? Okay. Ang kahilingan po ni Sister Zoya ay kung pwede daw advance para ganito na lang kasi siyempre kaya po tayo may schedule kasi siyempre para pangkalahatan po, no? Pangkalahatan. Tapos yung natitira kong oras, ito ay inahati-hati ko po sa mga programa po natin. Kasi minsan may mga biglan minsan na tumatawag katulad kanina na halimbawa pagdadawa o pagpapaliwanag. Ganito na lang po. Kapag mayroon tayong available na oras, yun, pwede tayo magsabi na ito yung oras na pwede ako at kung sino yung pwedeng pumasok po doon. So, magbibigay pa rin tayo ng oras para sa mga interesado. Yun ang ibig ko sabihin.
kung halimbawa talagang interesado po tayo matuto, so magbibigay pa rin tayo ng oras. Pero mananatili pa rin yung ating schedule. Kumbaga, tayo pa rin ang mag-adjust at magdagdag, pero mananatili pa rin yung schedule natin sa mga oras na yan. Halimbawa, sa Lunes, 1 o'clock hanggang 2:15. Tapos sa Huwebes, from 4 o'clock hanggang 45. Opo. Kasi yung sa Huwebes po, hindi kami lagi po nakakapagturo kasi maraming mga dumadating po na programa namin. Pero kapag meron tayong pag-aaral, special po yun sa mga sister na mga bagong yakap ng Islam dahil yun po ay pag-actual sa mga binibigkas sa pagdarasal at sa mga kilo sa pagdarasal. Kaya kailangan pa rin na umatin po yung mga baguhan doon sa Huwebes kapag meron tayong pag-aaral kasi papakinggan po namin kung paano nibigkasin yung mga Arabic kasi mayroon tayong pinipresent na binabasa po. Letter na English pero Arabic pa rin ang nakalagay. So ituturo pa rin natin sa mga interesado kung paano bigkasin sa Arabic po. Yun ang pinakaano sa Huwebes. So ulitin natin po at yung mga schedule po na sinisin ko po permanent po yun. Opo. Pero kung sa mga gustong kukuha ng advance dahil wala silang oras dahil sa trabaho, so mag-chat po sila para i-arrange namin. Tapos, yun po, doon natin sila bibigyan ng pagkakataon. Opo. Okay, sino pa ang may katanungan? Opo, yun ay kahilingan ni, sino yung si Zuya, di ba? Yun po ay kahilingan ni Zuya. Advance na oras. Okay. Ano pa? Sino pa po na may katanungan po dyan? O kahilingan din. Okay. Sino pong may katanungan para okay. Kung wala pong katanungan dahil po meron pa ako natitirang 15 minutes, opo, ulitin ko po sa mga baguhan, magsisimula na po tayo inshallah sa next na Lunes o Monday, 1 o'clock hanggang 1:30 po. Magsisimula po tayo sa lesson 1 hanggang tapos din natin para makabul po tayo. Kasi siyempre itong mga nakarating sa lesson 10, advance po sila. Mayroon din po sa kanila ngayon marunong na magbasa ng Arabic. So, yung 1:30 hanggang 2:15 ay tuloy-tuloy pa rin yun sa mga advance na. Kasi magsisimula po kami pagkatapos ng exam sa pagbabasa mismo ng banal na Quran. Minsan may mga bisita po tayo na marunong na magbasa. So, alhamdulillah, mayroon kayong gantimpala at biyaya kung kayo po ay sumasali at umaatin po sa amin. Opo, at pwede rin kayong makashare. Halimbawa, kung willing kayong makashare, makabahagi po ng kaalaman patungkol sa pagbabasa, pwede rin kayo po mabigyan ng pagkakataon. Basta ready po tayo, inshallah. Alam ko po yung iba dyan marunong na. Halimbawa, may alam na sa pagbabasa ng Arabic. Opo. Okay. At doon po sa mag-exam, inshallah, magre-review po tayo sa susunod na Lunes. Balik-aral from lesson 6 hanggang lesson 10. Kasi tapos po natin yung lesson 1 hanggang 5. So pagkatapos natin ng lesson 10, nakapag-exam po tayo, ay magsisimula na po tayo sa banal na Quran, magbabasa ng Quran, at mayroon din tayong hadith na mga salita, mga winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Okay. Bali, dahil po tapos na aking kumbaga lecture po sa Arabic o lesson 10 at meron pa akong natitira pong ilang minuto, pwede natin po gawin itong open forum. Kung meron po kayong katanungan, bukod dito po sa ating pag-aral, kahit ano pong tanong, basta alam po natin, ay sasagutin natin. Pwede natin gawin hanggang 12:15 kasi meron akong natitira. Sa may mga katanungan po, lalong-lalo na sa mga bagong yakap ng Islam.
Ano po Ustad, bang... Opo. Ustad, Oh. bakit po ba hindi pwedeng palitan din po yung ano po, yung passport na pangalan? Bakit hindi po pwedeng palitan? Yun ang tanong niyo po. Opo, kasi nagtanong po yung amo ko eh. Sabi po ng amo ko, kasi buong akala ng amo ko, pag nagbalik Islam ako, lahat papalitan pati yung pangalan ko kasi nag-require daw po kayo ng pangalan. Di Kaya niyan, ang palitan yung pangalan ko. hindi po niya naiintindihan siguro yung aming inihiling na mga requirement. Ito po yung requirement po sa mga bagong yakap ng Islam. Kailangan po natin yung Xerox Ikama, Xerox passport, at saka picture na 2x2 na passport size. Tatlo yata, ngayon ginawa nilang dalawa. Okay, minsan tatlo. Bali, kapag ibinigay po sa amin yung mga requirement na yan, dahil siyempre, yun ang ilalagay po sa makukuha po natin na certificate bilang isang Muslim. Okay. Yung certificate po, certificate na makukuha po natin, may nakalagay doon na pipilapaan na may tanong doon na ano ang pangalan po natin sa Islam. Ibig sabihin, katawagan sa Islam. So, kaya po namin kinukuha yung pangalan dahil doon po ilalagay yung nakasulat doon na ano ang pangalan natin after embrace ng Islam. Okay. So, yun lang po doon, hanggang doon. Pero yung mga papilis po natin, kailanman wala ni isang babaguhin kahit isang litra. Kung ano ang pangalan po natin doon sa passport, ano ang pangalan po natin doon sa ikama, yun pa rin yan. Alam po ba ninyo, di ba, pag tayo magpapalit ng mga dokumento, di ba, napakalaking gagastusin yan, kukuha pa ng attorney, di ba, yung mga kunting pagkakamali lang sa birth certificate, matagal pa yan na pinag-usapan, may marami pang proseso. Kaya yun lang po ang dahilan kung hindi po pwedeng palitan. Hindi po pwedeng palitan yung mga dokumento natin kasi hindi po pwede sa atin sa Pilipinas kasi gagastos tayo ng malaki. So, ang mangyayari po lamang ay magbibigay lang tayo ng katawagan sa pangalan natin sa isang pangalan bilang isang Muslim. Kaya halimbawa, si sister ang pinili niya, Jannah. So, yung certificate na ibibigay po namin, dun ilalagay sa pipilapan doon na nakalagay anong pangalan natin sa Islam o anong katawagan po natin sa Islam. So, yun, ilalagay doon. Kaya wala ni babaguhin. At pangalawang babaguhin po lamang doon, yun ang pinakapunto doon, ay yung nakalagay doon sa ikama. Sa ikama natin, nakalagay dyan, pag hindi tayo Muslim, nakalagay Masihi. Masihi, ibig sabihin, hindi Muslim. O Gero Dalik, ibig sabihin, hindi Muslim. So kapag nakakuha po tayo ng certificate bilang isang Muslim, tapos ipapakita sa Jawazat, kapag nakita nila na may patunay tayo na certificate, yun ang tatanggalin po nila yung nakalagay doon na Gero Dalik o nakalagay na Masihi. Anong ilalagay po nila? Islam. So, ibig sabihin, Islam ang ilalagay po doon at tatanggalin na yung nakalagay doon na hindi Islam. So, yan po ang dahilan kung bakit tayo kumukuha ng pangalan o bakit natin hiniling na magbigay kayo ng pangalan sa Islam na hindi naman babaguhin yung inyong mga dating mga dokumento. Opo. Siguro naman malinaw po, no? Ustad, yung ID po, Ustad, saan pa po ba ako magpapa-ID? ID. ID po sa isang ID po ng isang balik Islam, parang ganun. Opo, di ba kailangan nyo ng ID, passport at ikama? O ikama lang at saka passport. Tama. Xerox ikama, Xerox passport, at saka yung tinatawag na picture natin na 2x2. Hindi naman 2x2. Yung size na passport size po. Di ba? Anong ilalagay natin na picture doon sa passport natin, ganun din kalaki po, ganun din ang size. Yun ang ibibigay po natin. At yung picture na ibibigay po natin, kailangan nakatalokbong po tayo. Wala ni nakikita kahit isang buhok. Opo, ibig sabihin, nakahijab po tayo. Hindi alam ng mga amo ko, Ustad, kung saan daw ako magpapaano ng litrato ko. May mga studio po, mari na, kasi hindi siguro nagtatanong yung amo mo, taga rito, tapos hindi niya alam na may mga studio. Marami rito. Dito sa opisina namin, may malapit dito yata, ilang kanto, nandyan na po yung aming isang studio. Malapit lang yung studio dyan sa Islamic Center kahapon.
Opo, opo, kahapon po si Nilakad Sister Zuya, naglakad po sila mula sa Islamic Center namin at kumuha siya ng ano po, Nabayad mo, sister, sa magpa-ID, ang magpa-picture. ano po? Opo, doon nga ay di, magkano daw ang binayaran nyo? Si Zuya, si Sister Zuya, magkano ang binayaran nyo? Bali, ano lang po yung nagbayad ako ng 30 kasi nagpa-picture pa ako ng malaki. Baka siguro pag ano yung xerox lang ng passport at saka xerox ng ikama at saka yung picture na ipapasa po sa office, mga 20 lang po siguro. Hindi. 20 lang po. Yung Xerox yung passport at saka ikama po, basta malinaw po yan, pwede niyo isin sa amin. Kahapon yun, nakalimutan ko yata, lumabas na si Zuya, doon sila nag-print sa labas. Pwede naman i-print namin dito. Ano po, yun lang pong ID. Yung anong size ba yun? 2 by 2? 1 by 1? Passport size yata. Di ba kung gaano? Kasi kahapon kasi Passport size po ang passport size yun. Yun ang sasabihin mo agad, passport size po. Bali, magkanong binera ni Zuyas? 30 riyan? Real po, pero nagpa-picture pa ako ng whole body, kaya po. Baka 20 lang po yung babayaran niya. Tama. Okay. Kung mayroon po tayong picture na nandun na sa cellphone, tapos yun ang i-bluetooth natin sa kanila para diretso kagad, baka yun ang mura. Siguro yun ang mura doon siguro. Kasi hindi ka nagpa-picture, di ba? Opo, kaya mura yun. Hindi po yun katulad ng nagpa-picture doon. Siyempre, napagod sila at saka talagang kinunan ka ng larawan, kaya mataas ang bayad doon. Kung halimbawa may nakasave, halimbawa sa ating pong cellphone, madali yun. Opo, madali. Okay. Ano pa? Baka meron pa akong natitirang 5 minuto. Sa mga baguhan po na yumakap ng Islam, pwede po kayo magtanong, magsalita kayo kagad, o mag-chat na lang, wala pong problema. Okay, meron pa akong natitirang 5 minuto. At kung makuha ko po yung certificate. Ano po? Nawawala yung certificate po. Pwede po bang ayusin dito yung pangalan ko? Wala po yung book. Putol-putol yata, hindi ko na marinig maayos. Ilang weeks po makukuha yung certificate after ipasa po yung documents? Ay, magandang tanong po yan. Alam niyo po, yung certificate na yan, hindi naman yan nanggagaling sa amin. Ano po yan, mismo yan sa Jawazat, sa gobyerno silang magpipirma. Pero basta duman po tayo sa kondisyon, halimbawa, kasi meron tayong tinatawag na exam. Lahat ng binibigyan po namin ng certificate ay dumadaan muna sa exam. Bukod dito sa ating pinag-aralan. Bukod sa ating pinag-aralan po, mayroon tayong halimbawa, katulad ng ilan sa inyo yata na nag-embrace sa amin, pagkatapos niya mag-embrace ay nagpasa ko po sa kanya ng mga video. Halimbawa, pamamaraan ng pagdarasal at yung mga ibang mga katuruan ng Islam. So, doon po tayo kukuha ng mag-exam. Pero ang pinaka-exam po natin ay kailangan marunong tayo magdarasal. Kaya excuse muna, kung kayo po ay matuto magdarasal kaagad ng 1 linggo, maaari niyo makuha ng 1 linggo. Kung hindi kayo matuto magdarasal, katulad ng iba po na umabot ng 1 taon, 2 taon, hanggang ngayon hindi pa rin nakakuha ng certificate kasi hanggang ngayon hindi pa rin niya nabibigyan ng focus na matuto magdarasal. Anong ibig ko sabihin na marunong magdarasal? Yung alam niya lahat ng mga binibigkas at alam niya kung bawat kilos. Ibig sabihin, kung magsasala po siya mag-isa, alam niya ang mga ginagawa.
at alam po niya ang mga binibikas. So yun, kapag yun ay marunong na, ibig sabihin nun, mabibigyan po siya ng certificate. Madali naman yan, papel po lamang yan, kaso lang sumusunod pa rin tayo sa batas o patakaran ng Islamic Center na huwag niyong bigyan yung mga hindi pa nakapasa kasi siyempre, ang papel niya kapag ibinigay sa atin po yan, di ba, mas mainam na nakatanggap ka ng certificate na ikaw ay marunong na magdarasal. Kaysa binigyan ka ng certificate na hindi ka pa marunong. Di ba? Kayo mismo, alin ba mainam? Binigyan na hindi marunong, marunong na, di ba? Mas maganda yung marunong tayo muna. Ako po ba, Ustad? Naka-exam na po ako pagdarasal, Ustad eh. Okay na po ba yun? Oo nga pala, no? Tama. Okay, nakapag-exam siya, no? May kunti lang, lang. Hindi pa niya nakukuha. Kaya sa oras na final... 2 weeks pa lang po yun na-memorize ko ata. Tapos, na agad, 2 weeks pa lang po ako nagbasa ng pagdarasal. At saka, nag-exam agad ako. May kulang pa. Nagsabi po ako sa inyo na kailangan mag-review ka, tapos magsabi ka sa oras na final, mag-exam ka uli. Kasi kapag nakapasa po tayo, yun, final po na aming po. Pasado na ko noon. Hala si Ustad. Hindi, may konting lang. May konting kaya mga kulang pa. Tama. Okay po. Kapag mag-exam ako ulit? Tama po kasi siyempre may mga kulang pa na hindi mo nakuha. Kaya magsabi ka lang, kailan ka mag-exam. Pero mas maganda pa rin sa Huwebes. Sa mga mag-exam po ng pagdarasal, ay sa Huwebes po sila dapat. Wala pa kung talaga pag Huwebes, Ustad. Kasi panahon, alam mo naman, weekend yan, panahon ng labasan yan eh. Tama. So mangyayari, lilipat tayo ng ibang araw para masigurado po. Panahon. Okay lang po sana kung mga ganitong oras sana. Yun. Kasi ang lang doon makikinig lang tapos magluluto ako dito. Ganito na lang po. Hindi ako makapasok pati Friday. Ganito na lang po. Yung mga naging handa, ready po na mag-exam, kahit anong araw po yan, kung hindi siya pwede sa Huwebes, kahit anong araw po yan, sasabihin niya na, Ustad, ito yung araw na pwede ako. Opo. So, handa ako mag-exam. So, magsasabi ka lang para malaman ko at i-arrange po yung oras natin para makapag-exam po tayo. Opo. Actual po ba yung exam? Ano po? Actual po yung... Pwede po. Actual ang pagdarasal. Kumbaga, actual ng pagdarasal. Opo, dalawa yun. Actual na pagdarasal. Halimbawa, pupunta ka dito sa Islamic Center para nakikita. Pero kung wala po kayong oras, schedule talaga dahil sa busy trabaho, pwede rin sa Zoom. Ibig sabihin, katulad nito, na dito ka magdadarasal at kami ay nanonood para malaman namin kung kayo po ba ay marunong na magdarasal at marunong na magbigkas sa mga binibigkas sa pagdarasal. Opo. Okay po. Siguro naman malinaw po sa atin dahil tapos na po ang ating oras. Di bali po, kung meron kayong mga bagong naisip na katanungan, pwede kayong mag-chat sa ating group. Opo, pwede na i-private, wala pong problema. Dahil po tapos na ating oras, meron tayong susunod na programa sa iba. Inulit ko po, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, sino po ang makakausap natin? Wala po tayong makakausap at wala po tayong matuturuan. Naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ginugol sa Kanya at ipagkaloob po niya sa atin ang Kanyang awa, habag, kapatawaran, kaluguran at higit sa lahat ay mapabilang po tayo sa mga taong pagdating sa kabilang buhay ay tatanggapin po niya sa Kanyang paraiso na kung saan mananatili doon na walang hanggang na kaligayahan at kasiyahan po. So hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.